Naniniwala ka ba sa reincarnation? Ang aking kwento ngayon ay hango sa totoong buhay. Mga pangalan at lugar ay sadyang tinago para sa kanilang privacy. Lumong-lumo si Mang Felipe, bumababa sa hagdan mula sa taas ng bahay nila sa hapon na iyon. Ang bahay ni Mang Felipe at Aling Nora ay nasa paanan sila ng bundok at malapit sila sa pangpang ng dagat sa isang lugar sa Mindoro. Dalawang palapag ang kanilang bahay, may kwarto sila sa taas. Yun ang kwarto ng kanilang nag-iisang anak na babae, si Maya. Pero ay pumanaw na sanhi ng pagkalunod sa dagat malapit sa kanila. 2 taon nang nakakaraan, si Maya ay 18 years old. Ito ay nalunod. Tandang-tanda pa ni Mang Felipe nang sinabi ng kapitbahay may nalunod sa pangpang, dali-dali tumakbo si Mang Felipe maski hindi niya pa alam kung sino yung nalunod. Dahil di na umuwi si Maya kagabi, tinawagan lahat ng mga kaibigan ni Maya, pero walang maski isa sa kanila nandoon si Maya. Iniwan niya si Maya ng hapon na iyon dahil susunduin sana niya ang asawa sa bayan at nagbabantay noon si Aling Nora sa isang grocery store ng kapatid niya. Pagdating nila sa bahay ay wala si Maya silang nadatnan. Akala nila mag-asawa ay may pinuntahan lamang sa labas saglit. Pero maggagabi na wala pa ang anak. Walang pagpaalam sa kanila maski sa asawa na si Nora. Abot ka ba ni Mang Felipe pagsapit sa pangpang? Kita na niya ang kumpol-kumpol na mga tao at hinawi niya ang mga ito at tumambad ang wala ng buhay na anak na si Maya. Base sa itsura, basang-basa ito at umahon mula sa tubig at wala ng buhay. Yung tagpong iyon ay hindi nakakalimutan ni Mang Felipe hanggang ngayon. Naalis siya sa trabaho dahil akala nila ay sa isip ni Mang Felipe ay madalas kasi tulala siya at minsan may kausap ang anak na si Maya. Wala si Maya kaya wala naman si Maya dahil alam naman lahat ng mga katrabaho niya na ito ay namatay na kaya tinanggal na siya sa trabaho dahil sabi ng manager nila ay naghahalunod-gate si Mang Felipe. Gaya ngayon, kitang-kita ni Mang Felipe na ang anak ay umakyat dahil basang-basa ito pati sapatos. Kausap niya kanina pero biglang nawala nung tinawag siya ng asawa na si Nora para mamitas ng gulay at may ibenta nila sa nagkukumpra sa kanila. Galing ka na naman sa taas, Felipe. Ilang beses kong sabihin sa iyo, wala ng anak mo matagal na panahon na. Kailan mo bang tatanggapin ng katotohanan na wala siya na sa atin? Masakit din sa akin ang nangyari pero kailangan maayos ang buhay natin, Felipe, na ikaw mismo di maibabalik sa dati. Hirap na ako, Felipe. Mangiyak-iyak sambit ni Aling Nora sa asawa. Mula kasi noon, naubos na lahat ng savings nilang mag-asawa dahil sa nangyari. Pumasok ito sa hospital. Si Mang Felipe, ipinasok ng asawa sa pag-aakalang na trauma sa sinapit ng anak. Maraming pagamutan pinagdaanan ni Mang Felipe bago ito naiuwi sa kanila. May mga maintenance na siyang iniinom. Minsan pa nga pinasok na siya sa mental hospital pero kinakaunan lumabas na rin kasi wala naman silang makitang sakit sa pag-iisip si Mang Felipe. Yun lang palagi nga niya nakikita ang anak. Yun lang ang dahilan dahil marami sa mga taong nakapaligid na hindi naniniwala sa sinasabi ni Mang Felipe. Di ka naman ata uminom ng gamot, Felipe. Pukaw ni Aling Nora. Iminom ako, tanggi ni Mang Felipe. Umaga na naman, nakita na naman ni Mang Felipe ang pares na sapatos sa paanan ng hagdan.
Gaya ng dati, basang-basa ito at dali-daling umakyat si Mang Felipe. Namimiss na makita ang anak dahil ilang linggo na itong di nagpapakita sa kanya. Nabungaran niya nakaupo sa kama ito at ang hugis anino nito at na siya lang ang nakikita ni Mang Jose, malungkot nakatingin sa kanyang ama. Tinanong ni Mang Felipe ano ba nangyari sa kanya bago ito namatay at bakit siya lang ang nakakakita sa kanya. Hirap na ako anak dahil walang naniniwala sa akin na buhay ka pa at nakikita kita. Ikwinento ni Maya ano ang nangyari ng hapon na iyon noong siya'y natagpuan na patay sa gilid ng pangpang na ayon sa kanya ay may nasaktan siyang maligno sa dalampasigan sa dagat dahil gagabi na noon at nagalit ng ina ng maligno at gusto siyang saktan si Maya, pero nung nagmakaawa at humingi ng sorry, ang sabi ng maligno tatanggapin kung ito ay sumama sa mundo nila. Ayaw ni Maya pero sinabi ng maligno saglit lang sila. Saglit nga lang sila sa mundo ng maligno na gaya ng sinabi ito, pero pagbalik na ni Maya ay nakaburol na ang katawan niya, di na siya makabalik sa katawang lupa niya. Sinabi ni Maya kay Mang Felipe na may paraan para makabalik siya. Yun kung mabuntis pa ang kanyang ina. Para makabalik siya sa katawang lupa niya. Natuwa si Mang Felipe sa sinabi ng anak. Bumalik ang sigla ni Mang Felipe dahil alam niyang malaki ang posibilidad na makakabalik si Maya. Maski may edad na sila ay kaya pang magbuntis si Nora. Pagkaraan ng 3 buwan, nagbuntis nga si Aling Nora at laking gulat niya nang malaman na buntis siya. Lalo naman ginanahan si Mang Felipe at bumalik na siya sa dati at dumami ng parokyano nila sa gulay na paninda nila. At mula noon, nakiusap sa huling pag-usap nila ni Maya, di na ito nagpakita pa kay Mang Felipe. Pero nung nakaraang gabi, sabi ni Mang Nora na nanaginip daw siya. Nakita niya si Maya, nakangiti ito sa kanya at sabi daw sa kanya, Mama, babalik na ako at nagising na si Mang Nora. Naitanong ni Aling Nora sa asawa, anong ibig sabihin nun? Ngumiti lang si Mang Felipe sa asawa at wala na nang naitukod pa. Nanganak nga si Aling Nora ng isang babae, kamukhang-kamukha ni Maya at lubos-lubos ang kasayahan ng mag-asawa. Sa biyayang natamo, isinunod din sa pangalan ni Maya na Ana Maria. Naalala ni Mang Felipe ang sinabi ng anak nung nabubuhay pa siya, na Papa, ano man ang mangyari, babalik at babalik ako sa inyo, Papa. At heto na, bumalik na si Maya sa katawan ng bunso nila si Ana Maria. Ito kaya ang tinatawag na reincarnation? Wakas.